Talagang malungkot, hindi lang si Bongo, lahat ng Pilipino na nagmamahal sa kanya, ang kumilala sa kanyang mga ginawa sa ating bansa, talagang malulungkot. Pero sabi nga, nandiyan na yan. So, gawin na natin ang lahat na pwede natin gawin upang makabalik ang Presidente Duterte dito. And the best and effective way is to tell this government that we want him back since they have committed an illegal act. Hindi lang illegal act eh. It's unconstitutional, a betrayal of the public trust. It has to correct itself. They have to correct themselves. They have to bring back the former president here. At tayo naman, mga mamamayan, sa birthday niya sa Biyernes, meron po tayong malaki ang pagdiriwang na gagawin po natin all over the Philippines and all over the world. Siguro sirain natin yung Guinness Book of Record ng isang pagdiriwang sa maraming lugar kaugnay sa isang birthday celebration ng isang tao. Kasi dito sa Pilipinas, binasa ko kagabi sa aking TikTok yung mga syudad, probinsya na meron ng mga selebrasyon. Diyan din sa abroad, meron din. Napakadami. Doon lang sa Ireland, may nag-text sa atin, Sir, meron din kami sa 28, sa Londonderry at sa Belfast. Meron kami mga rally. Diyan din sa Washington, sa New York, sa LA, lahat. Pati sa Middle East. Lahat yan. Balita ko sa Vietnam, pupunta ka doon, meron ding rally doon. Kaya lahat tayo, sumama tayo sa Biyernes. Ang balita ho natin, ina-announce ko yung Liwasang Bonifacio. Pero may nagpadala sa atin ng isang imbitasyon naman sa mga anti-Duterte. Gagawin din daw sa Liwasang Bonifacio alas 3 ng hapon. Hindi ko alam kung ito'y totoo o hindi. So pinacheck ko natin kila Jimmy Bundok, kila Ed Francisco, at saka kila Chuchi Villar kung totoo ito. Meanwhile, meron na tayong alternatibong lugar na dadaluhan ng maraming mga tao. Kung hindi po pwede sa Liwasang Bonifacio sa Biyernes, doon tayo sa Paco Arena. Magkikita-kita dyan sa Petron ng 2:30. Mag-start ang motorcade ng alas 3 at pagkatapos tutuloy sa Paco Arena ng alas 5. So doon tayo kung hindi po pwede dyan sa Liwasang Bonifacio.